Doc, napaka-inspiring talaga ng kwento mo, Dr. Romel Serio. Para po sa kapakanan ng marami nating kabataan na hindi makapagpatuloy ng pag-aaral dahil alam po natin sa kahirapan, di ba Joyce? So pwede po bang i-share nyo naman sa amin, pakikwento po, kung paano mo natamo yung mga scholarship po ninyo, lalong-lalo na yung sa Harvard University, Doc Romel. Wow! Napakaganda po na inyong kwento at I will make it short para po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Back in college po, naramdaman ko na ang tipo para sa lahat ng bagay, particularly sa pagtulong sa pamilya, ay yung edukasyon talaga. So, being the eldest in the family of 4, napag-isipan ko po talaga na masusi na kinakailangan makakuha ko talaga ng scholarship dahil sa background, to the way it goes, wala nga po tayong support na nakuha sa magulang. May support man po, nakita natin na struggling ang aking mother at that time in the absence of my father. So yun po, literally I was stuck sa door po ng gobyerno natin, particularly sa mayor, sa governor. At nung hindi po ako nakakuha ng scholarship, lumapit po ako sa isang university sa Rizal Province. Doon po ako nagbigay ng scholarship eventually. Sa Harvard University naman po, it was facilitated by my current university. Pang 14th year ko na po sa Canadian University, Dubai. And they were the ones who sent me there for some sort of short-term education program. And at the same time, nakapag-present po tayo ng research paper doon kung saan po tayo umani ng Best Paper Award among 1,000 of participants. Wow. Oo. Kailangan siguro i-explain natin sa ating mga viewer kung gaano kahirap makakuha ng PhD. Kasi bago ka makapag-PhD, tama po ba, Doc Romel, kailangan may master's ka muna. Tama ba? Po. Oo. Ilang taon yan, saka how many years of studying? And this is after college, di ba? After college, you can do your master's and then the PhD. How many years does it take to accomplish one PhD? Tama po. So sa Pilipinas po, after po 3 days after graduation, with God's grace, nakakuha po tayo ng trabaho, no? So after 1 year po ng aking pagiging empleyado po, I was working in HR. Hindi pa po ako nagturo noon sa Pilipinas. Kumuha po ako ng master's program. It took me 2.5 years po. So sa iba matagal din ha? Opo, mas maikli po yan sa iba, pero sa kaso po kasi full-time employee po ako, nahirapan ako na to juggle ng 1 year. The work and the master. Pinagsasabay ni Doc Romel ang pagtatrabaho. Marami naman ganyan eh. They work and then they study at night, di ba? Or sa weekends. Right. So kasi po ako decided ako talaga na magturo sa university. So naging stepping stone ko lang po yung corporate field. So yun po, nung nakapagtrabaho na po ako, nakatapos ako ng master's, that was the time I shifted to teaching. Requirement naman po ang PhD. I was at De La Salle University, Dasmariñas at that time. So 5.5 years ko naman po yun kinuha yung PhD. Wow. So supposed to be po 3 years lang yun. Pero hindi po talaga kinaya dahil alam niyo. So pwede nating sabihin, Doc Romel, this is really blood, sweat, and tears. No?